What's up guys? Welcome back to Chikat Ganap YouTube channel. Nandito ngayon tayo sa Sikat Event Place dito sa Quezon City. May makipagchikahan sa atin at kasama natin siya today. Magandang babae siya. Of course, Sparkle GMA artist, actress, host, model, and singer. She was seen in Encantadia, Bubblegum, My Special Tatay, Lolong, Mga Lihim ni Ordua, etc. Nolong introduction, please welcome Ara San Agustin. Ganda dito guys, ang ganda. Hi dear! Hi dear, musta ka naman? Salamat sa pagpayag dito sa Maraming salamat din sa iyo. Before we start, greet muna natin yung mga subscribers ni Chikat Ganap, then followers and supporters. Hello, kamusta kayong lahat? Thank you so much for watching. Appreciate it. Sana ma-enjoy niyo itong episode na ito. Abangan. May balita ko, gusto mo daw talaga mag-artista. Actually, simula ng bata ko, mahilig na ako mag-kanta-kanta. Dati nauso yung mga videocam na di ganon. Mga lumang videocam pa na VHS pa siya kapag ginawa mo siyang tape. Gumagawa kami ng movie ng mga pinsan ko. Ako yung promotor nun. Kasi parang natutuwa talaga. Mahilig ako magawa-gawa ng mga kinemelot na mga pelikula. Pero kami-kami lang yun. Tapos, hindi ko alam na deep inside pala, yun talaga yung gusto ko. So, syempre, habang lumalaki ka, minsan, di ba, yung parents mo, minsan mold ka into somebody they want you to be just because yun lang yung tingin nila na that's best for you. Wala namang anything doon. Parang for me naman, appreciate ko yun na gusto nila kung ano yung best talaga sa akin. So, parang ini-instill nila sa akin na maganda mag-doktor ka, maganda kunyari, engineering, ganyan. So, habang lumalaki ako, nasa isip ko na talaga na dapat maging doktor ako. Dapat ganito yung trabaho. Kasi parang ito yung trabaho na ikaka-proud na mga magulang ko. Kasi parang sa tingin ko, yun yung gusto nila. Pero sa totoo lang, deep inside, gusto ko talaga itong industriya na ito pala. And hindi kasi ako sanay dito. Parang for me, very far-fetched siya, yung ganitong trabaho, na hindi talaga lahat ng tao ay makakapasok dito. Tapos nung college ako, nanood ako ng basketball game, sa MOA pa yon. Tapos merong isang talent scout, si Sir Patrick Tugade. Hi Sir Patrick, kung nanonood ka man. Malaking pasasalamat ko sa'yo. Binibigyan niya ako ng mga VTR. Actually, nagtatrabaho rin siya sa GMA nung time na yon. Binigyan niya ako ng mga VTRs, mga calling cards para sa mga VTR, mga commercials, ganyan. So, nung college ako, ayoko lang na nag-aaral lang ako, tapos bumabarkada. Nung time na yun, parang naisip ko, gusto ko rin kumita. Gusto ko rin kumita. Tapos, nagpupunta ako ng mga VTR, never naman ako nakapasa. Tapos biglang sabi niya, yung Starstruck may audition. Yung season 6, yung kay La Clea. Sabi ko, alam ko yung Starstruck. Diyan galing si Ate Jen, sila Ate Katrina Halili. Sabi ko, maka-join nga. Wala akong baon. Ang dala ko lang yun, parang kumanta lang ako na, ang kapal ng mukha ko sis. Ang kinanta ko, Set Fire to the Rainy Adele. Kasi hindi naman ako naman sumayaw. So yung sayaw ko yung parang clubbing. So ngayon marunong ka na, di ba? Hindi natin masasabi, sandali lang. More practice pa si girl. Pero syempre, di ako ma-acting. Wala talaga akong background. So, nagulat ako na, siguro dahil sa lakas ng loob ko, yun din talaga yung nahanap nila, yung mga makakapalang mukha. Oo naman. Oo eh. Pag-artista ka eh. Kasi kaya mo namang aralin yan eh, unti-unti. And not overnight, pero kaya mo siyang aralin unti-unti. So yun, natuwa ako na, ang swerte ko na na-callback ko nung na-callback at nakarating ako ngayon. Yun pala yung history ko, kailan siya nag-start. Pero ilang taon mo nalaman na parang gusto ko talaga maging artist. Nag-aaral, elementary, high school. Alam mo, sa totoo lang, pagkatapos ng Encantadia, doon ko talaga na-realize na gusto ko nang lumaki dito. Nung nag-Encantadia pa lang ako, sa tingin ko, bata pa kasi ako noon eh, iba pa priorities ko noon. Ang nasa isip ko lang, aminado naman ako dito na gusto ko lang kumita, na-enjoy ko lang to, namimit ko yung mga iba't ibang artista. Ang gandang experience. Parang, it's out of the ordinary. Sa talang buhay ko, feeling ko, sa buong lifetime ko, napakaswerte ko na napunta ako dito. Parang inisip ko na after ko mag-artista, inisip ko agad yun, by this age, aalis na ako, mag-business ako. Yun yung naisip ko dati. Pero ngayon, after ng Encantadia, na-inspire ako sa mga co-actors ko, sila Ate Blyza, na-observe ko sila eh.
Tapos na-inspire din ako sa mga veterano ko. Yung mga artista ko na nakaka-work. Tama ba, first project mo ang Encantadia? Ah, Yung parang teleserye? yes. Yun yung big, big Oo. teleserye. Yun yung first ko talaga. Kaya syempre, parang bugo-bugo pa yung isip ko. So, Pero ang galing Ruro agad tapos mga Encantadia. Yung mga, di ba, naging parang love interest ka ni Ruro dahil sa Cosi ka ni oo. Well, noong time, na-enjoy ko naman kasi. Yeah. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Pero hindi siya parang long term nung time na yun. After Encantada, doon ko talaga na-realize na, ay, gusto ko pa na lumaki dito. Mahal ko na siya. The more na nahihirapan ako sa ginagawa ko, the more na mas na-fall in love ako sa craft, mas na-fall in love ako na, hindi lang sa pagiging artista, pero sa pagiging actor. And parang feeling ko ang dami kong matututunan. Okay. When, nung nag-start ka mag-showbiz, for sure may struggles. Ano yung, Oo naman. ano, Oh my gosh. may kwento. Never ako napahiya buong buhay ko sa harap ng ibang tao. Kung pinapagalitan ako ng mom ko, parang palagi lang kaming dalawa lang, ganyan. Yung wala nakakakita. Hindi ako napapahiya sa school kasi feeling ko overachiever ako sa school. Na gusto, pleaser kasi akong tao eh. So, piniplease ko yung mga teachers ko, gano'n, mga groupmates ko. So, lagi akong, at saka bawal bumagsak, gano'n, kasi magagalit yung parents, papagalitan. So, ganun akong estudyante dati. Eh, nung nag-starstruck, syempre wala talaga akong alam dito sa craft na to. Lagi mo napapahiya sila Direk Gina, pero kagalitan ako sila Sir Douglas Nieras, yung mga nag-workshop sa amin sa Starstruck, yung mga iba't ibang director. So, ayun, yung loob ko, mas lalong tumibay. Akala ko dati parang nag-crash na ako, like, tumbling all over the place kasi parang wasak na wasak ako kasi napapahiya ka, napapagalitan ka. Nagkaroon din ng time before, nasigawan talaga ako ng director during the set. As in, pinagalitan niya talaga ako. Pero, dahil doon, dahil sa mga experiences ko na yon, ironically, mas lalo akong na-in love sa ginagawa ko. Oo, hindi ka naman magtatagal kung hindi ka in love talaga sa Totoo, trabaho, di ba? totoo. So going back, sino si Ara? Hindi siya artista. At ano siya? Siguro, ito tuloy ko yung pagiging doktor ko. Kung hindi So pinadiscover. nag-med school ka? Nag-EMAT na ako. Nag-exam na ako sa EMAT. Anyari? Hindi ko tinuloy. So hindi naman, by bala ka ba habang nag-artista? Yung parang, habang artist by profession. Habang parang during Encantada din ata yun eh. Nag-EMAT ako. Magandang doktor. Thank you. Di ba? Parang dahil magpapacheck up sa'yo. Wow. So anyari? Yung, Hindi ko na natuloy kasi na-in love na talaga ako dito. walang parang hypothetically, may bala ka ba? Ngayon? Oo. Ayoko na. Mahal ko na to eh. Sige. Alam mo yung parang, ang analogy ko na naisip dito, yung parang, di ba pag tinanong kita, ano yung ideal type mo sa isang tao na gusto mo maging ka-relationship with? Di ba? Parang sasabihin mo, kunyari, tall, dark, and handsome. Kunwari lang. Pero iba na punta sa'yo, maputi, maliit, at saka, let's say, hindi katangusan ng ilong, kunwari lang. So parang, iba. Ganun yung nangyari sa akin. Parang may biglang ibang binigay, tapos dun ka na in love. Yeah, deserve mo naman. So kung papapiliin ka, saan mo gusto mag-focus? I-rank mo actress, host, model, singer. Rank mo, 1 to 4. Actress muna, number 1. Tapos, number 2, siguro singing. Number 3, hosting. Number 4, ano yung isa? Host, model. Model. So nakapag-model ka na rin ba? Siguro never pa ako nag-rank model. Yun yung gusto kong matry din. Pero siguro, I think nasa front seat yung acting, kaya hindi na natin nagagawa. Then yung second is singer. So, paano mo siya pagsasabayin? What do you mean parang siya? Parang isasabay mo ba siya after nag-acting ka na? Yung ibang artist kasi di ba pinagsasabayin si Chaka? Feeling ko kaya naman siyang pagsabayin. Minsan naman may mga off-season din sa acting, gano'n. Sa mga naging projects mo sa GMA, sa Kapuso, sino ba yung gusto mong makatrabaho at your leading man in the future? As my leading. Siguro si Kuya Dennis. Grabe, nilook up ko talaga si Kuya Dennis. Leading man Lagi siyang plakado umarte. Gusto ko yung
talagang may matututunan ako. So, sa mga naging roles mo bilang artist, ano yung favorite role at bakit? Hello, Teng. Iba-iba kasi yung experience na binibigay sa akin ng bawat show eh. Pinaka-favorite ko. Hindi ba si Pwede bang Amia? lahat? Hindi ba si Amia? One of my favorites. Lahat eh, dami. Favorite ko si Ariana. Favorite ko rin si Sige, si Carol. Hindi na kita mapahirapan. mahal ko rin si Carol. Mahal ko rin si Valencia ng Urduha. Mahal ko sila. Mahal ko lalo si Audrey ng Madrasta. So, what's your dream role na lang? At may mga gusto ko bang gawin, Ara? Ano ba yung mga gusto mong gawin? Gusto kong dream role ko, alam mo yung Girl Interrupted ni Angelina Jolie tsaka ni Winona Ryder, yung ganun. Parang medyo psychological. Kasi parang gusto ko siyang i-touch. Gusto ko lang masilip kung paano yung proseso nun, kung paano ginagampanan yung ganung role. Ang sobrang interesting eh. As in, mind-blowing talaga siya. Let's see. Malay mo, bigyan ka ng GMA, di ba? Sana. So, for almost 8 years ba in showbiz? Parang 8 years. 2016 kami na-launch. 17, 18, 19, 20, 7 years. Sino yung nilolook forward mo? Or gusto mo sundan nila? Siyempre, lalayo pa ba tayo? Si Miss Marian Rivera. Viral ang TikTok ni Marian ngayon, di ba? Oo. Sunod-sunod. Grabe talaga yung joke sa yun eh. At saka, ang ganda na talaga ng takbo ng karera niya. Alam mo Prime yun? time queen. Oo, ang galing niya eh. Ang galing niya, ang ganda niya, ang talented niya, parang lahat na. Pero may look naman eh. May look naman ng Marian eh. Tayo lang yun. Sabay. Pero yun lang, hindi ako ganun kagaling sumayaw. Tsaka siguro parang si Miss Jolie Santa Maria. Oo, ang galing. Kontrabida-bida ko. Galing ni Jodie talaga. So, dumating ka na ba sa point sa showbiz na gusto mong mag-give up? Oo naman, maraming beses na. Kwento ka nga. Maraming beses na. Parang isang Parang kasi, syempre, you're always as good as your last work or your last show, probably. For me, as your last work. May mga times na ako yung biggest critic ng sarili ko eh, di ba? Parang minsan yung mga ibang tao wala namang pakialam talaga sa'yo eh. Pero ikaw, feeling mo na parang, pangit-pangit ang ginawa ko, ganyan. So may mga ganung moments ako na ina-anxious ako kasi parang, bakit ganito? Ba't hindi ko siya magawa ng tama? Hindi ko siya ma-perfect the way na gusto ko, the way na ini-imagine ko? Bakit hindi ko siya ma-achieve doon? Nakakabaliw siya minsan. Nagkaroon ng time talaga na sobrang anxious ko lang, na lagi lang ako nag-worry, na minsan dumating na sa point na yung mga normal kong araw, anxious pa rin ako. Yung wala nang rason, naging anxious pa rin. Nadala ko na doon. Naging anxious pa rin ako. Pero na-realize ko na, pero hindi pa rin perfect to. Na-realize ko lang na dapat nag-a-allot lang din tayo ng room for mistakes para sa sarili natin. Kasi hindi naman tayo sa God, hindi tayo perfecto. So, okay lang naman talaga So, sino yung naging sandalan para mag-push? Si God. Si God talaga. Kasi hindi ako expressive. Hindi ako mapagsabi sa magulang ko ng mga problema ko. Si God. So, in terms of acting, anong genre ang gusto mong i-push? Yung forte mo? At bakit? Gusto ko talagang mas mahasa pa sa heavy drama. Yung mga iyakan ba? Mga heavy, tsaka yung mga heavy na material. Yung mga makataong material, mga gano'n. Gusto ko rin ng action though. Masaya din yung action namin sa Urduha. Pero mas ibang physical training yun. So sa heavy drama, kanino ka humuhugot? Yung parang umiyak, di ba yung iba may hugot? Ano siya eh, ano ba? Di ba parang past experience, parang umiyak? Ang pinaka ginagamit kong technique namin, yung ang tawag sa kanya, sense memory. So, meron kang, makikita mo yung isang tao sa harap mo kahit wala dyan. Parang, tanongin mo yung sarili mo, what's the color of his eyes? Gano'n. Tapos parang bigla na lang may mararamdaman ka. Gano'n. Or anong sound ng voice niya. Parang gano'n. So yun, mag-i-effect na siya sa akin. Tapos itatranspose ko na siya dun sa kung sino ako na character. So this year, di ba, in-announce na yung collaboration ng ABS, GMA. Tapos dahil dun sa collab na yun, nawala yung network war.
So bibigyan ka ng pagkakataon. Sino yung gusto mong makatrabaho sa kapamilya? At bakit? Ang dami nilang mahusay din dun eh. Si Joshua Garcia would be nice. Si Papa P. Hindi man talaga si Joshua Oh my ngayon gosh, Jericho Rosales. Yeah. Yun. So what's Ara's hidden talent? Wishful thinking. Hidden Na hindi talent. alam ng mga fans mo. Kaya ko magsulat. Hindi ko alam kung talent ko eh. Pero Oo, basta kapag yung kakaiba. kaya ko i-cross yung eyes ko. Kaya ko rin mag-split. Hindi ka. Tapos, kaya ko rin magsulat with both my right and my left. Parang maganda. Mas maganda yung sa right, pero Sa left, readable. legible yung sa left. Legible din yung sa Ang galing kakaiba yung parang hirap pag pag handwriting ka dito. So, usapang love life ka. Okay. Wala eh. Zero. Wait lang. Kaya nakahuling umiyak at bakit? Sa love Teres life. back na ba? Sa love life? Yes. Kahit hindi. Kahit hindi muna. Kailan ako huling umiyak? Parang, alam mo, past time ko umiyak eh. Ah. Sa kotse, lalo na pag pauwi ako, mag-play lang ako ng sad music. Tapos gusto ko, masarap na umiyak. Baliw, di ba? Hindi mo siya, masakit sa damdamin. Ang sarap. Parang, Siguro masarap kung nakakariling. Kung may problema. oo, nakaka-relieve siya. Kasi nga, may times na ina-anxious din talaga ako. So, alam mo, parang gusto mo talaga umiyak. Kung may kinig ka lang, release lang talaga. Ganun. Ba nadadala mo yung character mo in real life? Hindi kaya tayo nagpapagpag. Iba nagpapagpag. Ay, ibang character na ako dapat sa bahay. Hindi Wala, na to. sa'yo lang. Yung mga artista kasi nagpapagpag yan ng character. Dapat hindi makita yung character ko sa bahay. Ba nadadala mo? Hindi naman. Nauwi mo na ba yung character mo? Hindi naman naman. Parang okay naman. As me pa rin naman sa bahay. Okay. So, nalaman ko ng mga basketball player ang mga naging, past relationships mo. Mahilig ka ba sa bola? Bakit? Alam mo, to be honest, nagkataon lang talaga yun. Sorry Nagkataon lang sinerch talaga. talaga kasi kita. Kasi gusto ko makilala si Ara. Kaya nila, nagkataon lang talaga yung mga ballers. Pero, hindi naman exclusive sa ballers. Wala lang. Alam mo lang. Nagkataon lang siya. Okay. Siguro kasi nung high school ako, attracted ako sa mga athletes eh, mga athletic na mga guys. Okay, may dahilan. Siguro nadala ko pang laki. Ba next time, volleyball naman. Oo nga, no? Kaya tennis. Lahat ng bilog. Layo muna tayo sa sports. Okay, tama, single ka, Ara, no? So, single but happy. So, ano yung advantages ng pagiging single sa in relationship? For you, Your thoughts? Ano to eh, well, iba-iba naman kasi tayo, di ba? Pero para sa akin lang, para sa akin, siguro, loner kasi ako. Loner akong tao. So, introverted talaga ako. So, may times na gusto kong mag-isa, yun yung nagiging perks ko na, kahit kailan, pwede akong maging mag-isa kasi single naman ako eh, forever, mag-isa. Ganon. So, kung gusto ko ng company, tawagan ko yung friends ko, ganyan. Hindi yung kapag may relationship ka minsan, di ba, syempre, obliged ka na kailangan mo rin mag-provide ng oras para dun sa relationship mo. Minsan may topak ako na gusto ko na talaga mag-isa. So, are you an ally of LGBT? Oo naman. This pandemic, di ba gusto yung mga same-sex movie? Yes. Mga girls love and boys love. Are you willing to do that? Oo naman. So, sino yung nasa-target legit. mo na parang partner? At anong genre? Yung kwento? May naisip ka ba? Pitching lang tayo. Pitching. Sobrang crush ko si Kylie Padilla eh. So, Parang nahupat. ano na to wishful thinking na to. Tataasan ko na yung pangarap ko. Si Kylie Padilla. Oo naman. Diba? Libre na naman. Wala namang bayad ng Oo eh. pangarap. Diba? Ganda nun eh. Kahit walang make-up, grabe. Pero alam mo, nahook talaga ako dun sa na-achieve ko naman yung Kylie Padilla nung sa Cantache. Parang nakikita ko siya sa... Ano ba? Yes. Salamat. I really tried. Walang exos. Parang talaga. Parang sumapi talaga sa'yo si Amihan doon. Wow, Yeah. Salamat. Uy, pinapanood namin buong pamilya namin tuwing Uy, thank gabi. you. Salamat. Ideal guy mo or boyfriend mo sa tao. Ano yung gusto mong, di ba, physically and attitude. Ideal guy mo. Siyempre, unahin natin yung physical kasi di naman talaga yung, let's be honest, no? Gusto ko matangkad. Mga 6, mga 6'5".
Ay, grabe yung 6'5". 6'6" na lang. Nandito Six. na lang ako. Pwede na yung 6 or, pwede na yun. Matangkad, tisoy or moreno. Alam mo, tinitignan ko lagi legs. Kumabalbon Hindi ko or alam kung shape? bakit. Yung shape. Yung shape. Kung hindi manok. Oo. Kung hindi man ako. May tone na. Ayun. Sa mga fans, supporters, ano yung gusto mo sabihin at pasalamatan? Andito sila ngayon. Gusto ko silang pasalamatan dahil lagi silang nandyan para supportahan ako. Yung mga shows ko dahil wala namang ibang manonood sa akin kundi itong mga taong sumusuporta sa akin, di ba? Malaking bagay na may mga tao nandyan lang para saluhin ka in case na sa tingin mo mali yung ginagawa mo, di ba? Sila yung, alam mo yung, di ba, yun nga, sa work, minsan feeling ko mali yung ginagawa ko, pero pag nakikita ko sila nag-tweet or nagpo-post, parang sabihin nila na good job, Ara, good job, Ate Ara, parang ang sarap na sa feeling. Yeah. Ay, okay naman pala para sa kanila yung ginawa ko, and that's what's important. So, kita-kita naman namin yung glow mo. So, what's your beauty secret? And skin care routine? Siguro, matulog tayo. Ba't gano'n? Hindi na nga kami nagising eh. Mas naman pa yung tulog eh, ba't gano'n? Kumpleto tayo ng tubig. Yun lang talaga eh. Alagaan lang talaga yung kalusugan. So, before we end, Ara, ano yung pinagdadasal mo every night? Pinagdadasal ko every night na humaba pa yung buhay ng mga mahal ko sa buhay. Ayan. Thank you, Ara. Babalik ka na ba natin ng celebrity crush? Wala. Yan! Celebrity crush. Sige na nga si John Lloyd Cruz kasi yung time na hindi pa GMA. Okay. Huwag natin siya isali. Sabi ko GMA eh. Hindi na patuloy ako. Sige, okay na. Thank you, Ara, napakabait at humble. Kaya naman mahal ka ng mga fans mo. Happy ako na nag-guest kita dito. Then, any promotions, yung mga saan ka namin susundan. Nasa Itbulaga po ako, abangan niyo po ako. Mag-e-enjoy po kayo panoorin ng Itbulaga at sana po ay masuportahan niyo po ako doon. Para naman sa next na serye, wait lang muna, secret muna. Okay. Na. And social media. And follow me on my social media platforms, Instagram and Twitter at Ara San Agustin. Tapos may TikTok account din ako, yung may blue check at Ara San Agustin _ And I also have a verified Facebook page, Ara San Agustin. Ayun guys, thank you, Ara. Sa pag-ibig sa Chika, ganito promote naman. Follow and subscribe to Chikat and ano nga ba to? Chika at Ganap. Chika at Ganap and ano yung mga notifications? Anong ginagawa doon? Ring the bell. Tama ba? Ring the notification bell. Okay, Thank you, ayun. Ara. Appreciate that. Thank you. Thank you for watching, guys. Salamat po.